Itong TNT Tropang Giga ay sinusubukan daw makuha. Itong si Kaylan Tiongson mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At baka kinakailangan nila itong Magnolia Chicken Templados ay masama doon sa trade para ito'y masakatuparan. Mukhang ang mangyayari daw, i-offer ng TNT itong rights ni Mikey Williams dito sa Magnolia. Samantalang makukuha naman nila ito si Kaylan Tiongson. At ito namang Raynor siya ni Elasto Painters, makukuha nila itong si James Laput mula dito sa Magnolia. Ngayon kahit mawala itong si Laput sa Magnolia, nandiyan pa naman ito si Ian Sanggalang at of course ito si Xavier Lucero na pwede maglaro ng center. Kaya hindi masyadong magiging kawalan yan para dito sa Hot Shots. Ngayon naman, itong rights kay Mikey Williams siya na medyo hindi sigurado dahil katulad ng nabanggit natin, rights lang yan. Hindi pa sigurado na maglalaro si Mikey dito sa Magnolia. Pero kung magawa ng Magnolia na maglaro si Mikey para sa kanila, ang laking bagay niyan dahil pinakawalan lang nila si James Laput. Kaya sa tingin ko pwede na itong subukan ng Magnolia. As it is, alam naman natin ang problema dito kay Mikey ay yung sweldo na hinihingi niya sa TNT na ayaw ibigay ng tropa. Kaya naman niyang ibigay syempre ng SMC. So sa tingin ko, papayag itong si Mikey na maglaro sa Magnolia. Ngayon sa panig naman ng TNT kung makuha nila si Kaylan Tiongson, aba ang laking bagay niyan. Magkakaroon sila ng power forward na pwedeng karelyebo na ito si Calvin Optana. At dahil injured si Brandon Roser, pwede sa kanilang lineup ito si Kaylan Tiongson. Kaya sa tingin ko magandang sitwasyon ito para dito sa TNT Tropang Giga. Sa Rain or Shine naman, kung ayaw ni Tiongson, edi trade mo na lang. Makukuha mo si James Laput, isang 6'10 na center. So sa ngayon magiging maganda at lalong lalaki yung front court nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya sa tingin ko win-win ito para sa lahat ng mga nabanggit. At hindi na magiging kawalan ngayon yan dito kay Coach Yeng Giao sa kanyang lineup. Itong Barangay Ginebra ay naka-standby dito sa Blackwater Bossing at titignan nila kung mapapapirma ng kontrata itong si Cedric Bearfield o hindi. Dahil titignan ng Ginebra kung pwede nilang makuha ang nasabing point guard. Kahit nasa kanila na si RJ Abarentos, tinitignan ng Ginebra yung posibilidad na ma-acquire pa itong si Bearfield kung sakasakali. Kung yan ay matuloy, ang laking bagay niyan para sa Barangay Ginebra. Alam ng Ginebra na syempre hindi yan basta-basta pakakawalan ng Blackwater at lalo na ng TNT. Pero kay Bearfield na yan kung pipirma siya. Nakita natin itong si Kaylan Tiongson bukang binibigyan ng problema itong ROS. So sa ngayon itong Ginebra naka-standby at pinapanood kung ano mangyayari dito kay Bearfield at sa Blackwater. Kung sakaling ito si Bearfield ay ayaw pumirma dito sa Blackwater, baka mapilitan ng bossing na i-trade na lang to at syempre handa ng Ginebra na gumawa ng offer. At yan ang kanilang pinag-iisipang mabuti ngayon. Kung meron kang Bearfield at RJ Abarentos, biglang ang lakas ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya dito natin makikita mabuti kung ano talaga ang gagawin ng Blackwater. Nasa pressure nasa kanila ngayon. Dahil kinakailangan nilang mapapirma to at hindi nila pakawalan. Ang MVP group alam din yan dahil alam na natin yung nangyari kay Bobby Parks, kay Mikey Williams, dito kay Kiefer Avena. Mga nag-alisan yung mga kinukuha nilang mga top players. Kaya kinakailangan nila siguraduhin na ngayon ito ay hindi mauulit. So sa ngayon, ang tanong dito ay kung ito ba si Cedric Bearfield pipirma talaga dito sa Blackwater Bossing. Alam naman natin na maximum ang i-offer dyan ng Blackwater. Pero baka higit pa dyan ang hihilingin itong si Bearfield. So yan ang aabangan natin. As it is, titignan natin mabuti ngayon kung itong si Bearfield ay gagawa ng hakbang para masiguro na siya ay makaalis na dito sa Blackwater o mananatili. Of course, ang Barangay Ginebra nakamasid lang dyan at inaabangan kung pwede na sila na magbigay ng offer para sa nasabing point guard. At pag nagkataon para naka-jackpot nito, si Coach Tim Con pati na si Al Francis Chua.